Sa isang araw, pwede ka lang matalo ng 2%. Ganun. Tapos, yung panalo mo lang hanggang 4% or 3%. So, pwedeng ganyan. So, at least sa isang week, pwede ka magkaroon ng 3 na winning days, tapos 2 na losing days, ganyan. So, let's say average mo mga 2% per week, ganyan. So, pwede natin i-try, i-compute yun, and tingnan natin kung hanggang saan tayo dadalhin ng compounding natin. Okay, so, punta lang tayo sa compounding interest calculator. Compound interest calculator. Sabi maganda rito yan, the calculator site. Tapos, ayan. So, check lang natin. Let's say, initial investment mo, $200. Tapos, ang interest, let's say, sabihin natin, weekly. Ayan, lagay natin 2%, no? Okay, so, syempre, hindi naman laging 2%. Minsan negative, minsan 1, minsan mas mataas sa 2. So, let's say, let's say, average na lang is 2%. And then, ayan, let's say, monthly na 12-year. And let's say, ayan, 5 years, di ba? Tapos, deposit amount monthly, lagay lang tayo ng, let's say, $40. So, very important kasi na meron to. No? Sabihin mo natin, wala muna. Tingnan mo mangyayari. In 5 years, meron kang around, let's say, $30,000, no? 5 years, $30,000. So, ikaw bahala, mataas ba yun o hindi? Okay ba na hindi? And again, hindi naman laging 2% yung yung win natin. So let's say maglagay tayo ng $40 monthly. Tingnan mo yung difference from $29,000 magiging $96,000. So very important din talaga na nagdadagdag ka sa capital mo. So mahirap pa yun. Pwedeng mahirap, pwedeng hindi. Pero kailangan mo talaga gawin. Yun talaga yung kailangan na sacrifice para sa long term natin. Di ba nga sabi nila, pag nag-sacrifice tayo ngayon, para naman yan sa future natin. So, depende ano ba yung gusto mo. Yung kanina ba, $29,000 or yung meron kang at least $40 monthly na lalagay, tapos maging $96,000. So, very malayo talaga yung difference.